Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo ngayon. Itago mo na lang po ako sa pangalang Nancy. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ng aking ama na itago na lang natin sa pangalang Cardo. Bata pa lang po si Papa ay sanay na siya sa mabibigat na gawain. Nagsumikap siya at pinag-aral niya ang sarili kaya naging maganda ang buhay namin ngayon. Taong 1984, Davao del Sur. Naglayas noon si Papa sa poder ng kanyang mga magulang dahil hindi niya matagalan ang ugali ng kanyang madrasta sa pagmamalupit sa kanila. Palagi naman itong kinakampihan ng kanyang ama sa tuwing magsusumbong siya. Tatlo silang magkakapatid na lalaki at siya ang panganay. Ipinasok si Papa ng isang kakilala niya sa panaderya ni Aling Juana sa bayan. Kuya Bari, hindi naman sa pagmamayabang. Gwapo po ang aking ama. Moreno, medyo kulot po ang buhok at matangos ang ilong. Idagdag mo pa ang matipuno niyang katawan at taas na 5'9". Unang kita pa lang daw ni Aling Juana kay Papa ay malakit na ang tingin ng matanda sa kanya, kaya kaagad siyang tinanggap. Kasama niya dito ang matalik niyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Romualdo. May edad na po si Aling Juana. Sa tansya niya ay nasa 50 na ito o higit pa. Ngunit kahit ganoon, bakas pa rin sa itsura nito ang kagandahan. Maayos kasi ito sa sarili at palaging nakapabango. Isang matandang dalaga po si Aling Juana, Kuya Bari. Mahigpit lang ito sa mga trabaho dahil maliban sa malaking panaderya nito ay may babuyan at koprahan din ang matanda. 3 palapag ang bahay ni Aling Juana na may sukat na humigit kumulang 200 square meters. Nasa ibabang bahagi nito ang kanyang panaderya. Katabi ng bahay ang isang bungalow type na siyang tinutuluyan naman ng mga trabahador sa panaderya. Kabilang na dito sila Papa. Makalipas ang 2 linggo, katatapos lang nilang magmasa at gumawa ng tinapay, ay nagkape sila ng kaibigang si Romualdo habang hinihintay itong maluto. Napansin ng kaibigan ni Papa na may ilaw ang silid sa 2 palapag. Narinig din nila na parang may nagdadasal, ngunit kakaibang lingwahe ang gamit nito. Pinakinggan nila itong mabuti. Napagtanto nilang si Aling Juana iyon. Sa dami ng binibigkas ng matanda ay isang salita lang ang natandaan nila at ito ay ang Esyu Cabera. Nagtaka sila Papa dahil noon lang sila nakarinig ng ganoong uri ng dasal. Sa pag-aakalang religyosa lang ang matanda ay hindi na nila iyon pinansin pa at muli silang bumalik sa panaderya upang hanguin ang mga nakasalang na tinapay. Kinabukasan, kinausap ng isang panadero si Aling Juana. Itago na lang natin siya sa pangalang Crisanto. Bumabali ito dahil may sakit daw ang bunsong kapatid at kailangan ng pambili ng gamot. Hindi na nag-usisa pa ang matanda at kaagad na binigyan ng 50 pesos ang panadero. Nagpaalam din ito na hindi muna papasok sa panaderya kinabukasan. Pinayagan naman ito ni Aling Juana at kinausap si Papa na siya na muna ang pumalit kay Crisanto. Nang sumunod na araw, nakapasok na ang panadero.
Kinamusta ni Papa ang kapatid nito pero tumawa lang ito at sinabing wala naman daw talagang sakit ang kanyang kapatid. Kinailangan lang daw niyang magsinungaling dahil may kadate siyang babae na nakilala niya sa palengke. Bidang-bida itong si Crisanto sa mga kasama namin dahil sa mga kwento nito tungkol sa kanyang kadate. Doon nila nalaman na babaero itong si Crisanto at sa tuwing makakakilala ito ng babae ay ginagawang dahilan ang pamilya upang makabali ng pera kay Aling Juana. Matagal na daw itong gawain ni Crisanto. Isang gabing papatapos na sana sila sa paggawa ng mga tinapay. Nagpaalam si Crisanto na maninigarilyo muna sa labas. Makalipas naman ang ilang minuto, nag-aya ang kaibigan ni Papa upang magkape. Paglabas nila sa panaderya, nakita nila si Crisanto na umaakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Tinawag nila ito ngunit hindi sila pinansin kaya hinayaan na nila ang kasamahan. Iniisip nilang baka kakausapin si Aling Juana at babali na naman para ipang date. Nang sumunod na araw, kinausap silang lahat ni Aling Juana at sinabing umalis na si Crisanto. Ipinakita din nito ang sulat pamamaalam ng nasabing panadero. Ang aking ama ang ipinalit kay Crisanto dahil siya lang ang nakakaalam ng mga sangkap at paggawa ng halos lahat ng tinapay doon. Nagtaka naman silang lahat sa biglaang pag-alis nitong si Crisanto dahil wala naman itong nabanggit sa kanila tungkol dito. Makalipas ang 3 araw, naging madalas ang pagbabantay ni Aling Juana sa paggawa nila ng mga tinapay. Napansin din ng lahat ang madalas na pagsulyap ng matanda kay Papa. Pasimple namang lumapit kay Papa ang kaibigang si Romualdo. Pare, mukhang malakas ang tama sa iyo ni Aling Juana. Pabulong na wika nito sabay siko sa tagiliran. Nakaramdam ng ilang noon si Papa dahil nahuli niya ang matanda na nakatitig sa kanya at ngumiti pa ito nang magtama ang kanilang mga paningin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagdaan pa ang ilang linggo at kulang na lang ay tahasan ng aminin ng matanda ang pagkagusto nito sa aking ama. Dinadaan niya ito sa pamamagitan ng mga regalong damit at pabango. Naging tampulan tuloy siya ng asaran doon sa loob ng panaderya. Hindi naman nagkukomento si Papa sa mga nangyayari at itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa pagtatrabaho. Nang minsang nag-birthday ang isa sa mga kasamahang panadero, ay nagpaalam sila kay Aling Juana na mag-iinuman pagkatapos ng kanilang trabaho. Pumayag naman ang matanda dahil si Papa ang nagpaalam. Walang kaalam-alam si Papa na nag-iiba pala ang ugali nitong si Romualdo kapag nakainom na. Nang malasing ito ay naging bastos ang bunganga at kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa kanilang amo. Kesi hodang kung siya daw ang ginusto ni Aling Juana ay tiyak na ihilang ang magiging pahinga nito at palagi siyang mag-uumpisa ng romansa sa paan ng kama. Tawa naman ng tawa ang ibang kasamahan nila, ngunit nakaramdam ng hiya ang aking ama at sinaway ang kanyang kaibigan.
Kinabukasan, napansin nilang lahat na nakasimangot itong si Aling Juana at hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Alam nilang nadinig ng matanda ang pinagsasabi ni Romualdo kaya isa-isang sinisi ng lahat ang binata. Noong papatapos na ang pagluluto nila ng tinapay, nagpaalam itong si Romualdo na aakyat sa itaas upang humingi ng tawad sa kanilang amo. Tinapik naman ni Papa sa balikat ang kaibigan at sinabing susunod ito upang dalawa silang makipag-usap sa matanda. Huminga pa ng malalim itong si Romualdo at naglakad na papalabas ng panaderya. Ilang minuto ang lumipas. Tapos na ang pagluluto ng mga tinapay kaya nagpaalam na rin ang aking ama upang sundan ang kaibigan at tulungang itong makipag-usap sa amo nila. Habang papaakyat ang aking ama sa hagdan, narinig na naman niyang yung kakaibang dasal na sinasambit ni Aling Juana. Dahan-dahan siyang humakbang sa mga baitang upang hindi makaligha ng kung anumang ingay. Nakaawang ang pintuan sa silid ng matanda, kaya sumilip mula siya dito upang tignan kung naroon pa ba ang kanyang kaibigan. Noong makita ang nangyayari sa loob, ay nanlaki ang mga mata niya. Nakahubot-hubad si Aling Juana at ganoon din si Romualdo. Nakaharap ang dalawa sa isang altar na may imahe ng isang babae na walang saplot at may mga nakasinding mga kandila. Napakabango din ng amoy ng usok na nagmumula sa isang lalagyan na nasa altar. Dahil sa pagkagulat ay hindi kaagad nakakilos ang aking ama. Hinintay niya ang susunod na gagawin ng dalawa at halos manlamig ang buong katawan ng aking ama nang hiwain ni Aling Juana ang magkabilang pulso nitong si Romualdo. Ipinatak iyon ng matanda sa imahe na tinatawag na Esyo Cabera. Dahil sa matinding takot, hindi nagawang kumilos ni Papa at nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang pag-agos ng dugo ng kaibigan. Ilang saglit pa ay nawala ng malay itong si Romualdo. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan sa tabi ng altar at dito na nagbago ang amoy. Ang mabangong aroma ay napalitan ng amoy ng nabubulok na hayop. Halos maihina sa pantalo ng aking ama nang makita ang isang nilalang na biglang lumabas mula sa silid. Para itong napakalaking aso na walang balahibo. Nangingintab ang buong katawan nito. Kulay dilaw ang mga mata at may matutulis na pangil. Hinimas ni Aling Juana sa ulo ang nilalang na parang isang alagang aso. Hinatak nito ang katawan ni Romualdo at ipinasok sa loob ng silid. Ilang sandali lang ang lumipas at nawala na ang mabahong amoy. Bumalik ang napakabangong aroma na nagmumula sa usok ng altar. Noong damputin ni Aling Juana ang mga damit na nasa sahig, dito na nakakilos ang aking ama at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Nang makalayo ay nagtatakbo siya papunta sa tinutuluyan at nag-empake na ng kanyang mga damit. Dali-dali daw siyang umalis nang hindi na nagpaalam pa. Hindi alam ng aking ama ang kanyang gagawin dahil tiyak na hindi maniniwala sa kanya ang sino man kung magsusumbong pa siya.
dala ang kanyang mga gamit at perang naitabi. Wala sa isip na sumakay si Papa ng tricycle at bumaba sa pantalan. Sumakay siya kaagad ng barko papuntang Maynila. Nagulat na lang siya at napatanong sa kanyang sarili kung bakit siya sumakay ng barko noong pababa na siya ng pantalan. Makalipas ang 3 taon, napag-alaman ng aking ama na sarado na daw ang panaderya ni Aling Juana. Bigla na lang din daw nawala ang matanda at natagpuan sa bahay nito ang ilang piraso ng mga durug-durug na bungo ng tao. Ang buong akala naman ng pamilya ni Romualdo ay magkasama sila ng aking ama na lumuwas ng Maynila. Hindi niya masabi ang buong katotohanan na nangyari dahil alam niyang hindi rin naman siya paniniwalaan ng mga ito. Taong 2009 nang malaman ng aking ama ang tungkol sa dinadasal nitong si Aling Juana. Ang Kimbanda ay isang Afro-Brazilian religion na nagsasagawa ng mga ritual at sumasamba sa Esyu at Pompagera. Nagagawa daw panatilihin ng Esyu Kabera ang magandang itsura ng sumasamba dito. Ang isang malaking katanungan lang sa aming lahat, Kuya Bari, ay kung anong uri ng nilalang yung alaga ni Aling Juana. Isang kakaibang pangyayari na hindi malimut-limutan ng aking ama, Kuya Bari, magpasa hanggang ngayon. Isang kakilakilabot na karanasan ang kanyang nasaksihan doon sa panaderya ni Aling Juana. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo po itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Nancy. Makulimlim. Mukhang hindi maganda ang panahon. Nagbabadya ang malakas na ulan dahil na rin sa malamig na simoy ng hangin. Mararamdaman mo pa ang pag-ihip ng hangin sa kalupaan. Kuya Bari, ako nga pala si Andres. Hindi ko ito tunay na pangalan. Ako'y tubong Mindanao sa parting Cotabato. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa kapakanan ng aking pamilya. Ang kwentong aking ibabahagi ay ang kwento ni Lolo na itago na lang natin sa pangalang Donicio. Si Lolo Donicio ay kapatid ng aking lola na itatago ko na lang po sa pangalang Esmeralda. Ayon sa aking lola, noong panahon ng mga Kastila ay pinili ng aming angkan na mamalagi dito sa Mindanao. At noong panahong iyon ay may kasintahan umano na naiwan ng aking lolo sa Visayas na aking papangalanang Esther. Ayon kay lola, maganda daw umano itong si Esther. Ito ang larawan ng isang dalagang Pilipina. Mahal na mahal umano ni lolo si Esther, ngunit tinutulan ito ng kanyang amang Kastila. Dahil si Esther ay mahirap lamang. May kaya kasi ang lahi ng aking lola Esmeralda. Noong sila'y nasa Mindanao na, madamdaming pamamaalam ang namagitan sa kanila ni Lolo at Esther at kasabay noon ang pangakong magsusulatan. At sa panahon noon, wala pang cellphone, kung kaya't tanging sulat lang ang nagsisilbing komunikasyon. Telegrama naman kung tawagin ang sulat na gusto mong madaling dumating. Isang araw na makulimlim, nasa bakuran ng kanilang tahanan nakaupo ang binatang si Donicio.
Tila may hinihintay. May inaabangan at inaasahang dumating. Palagi niya itong ginagawa. Halos araw-araw siyang nakaupo sa bakuran. Wala pang kuryente sa panahong iyon. Tanging gasera lamang ang nagsisilbing ilaw sa bawat tahanan. Ngunit ang aking lolo Dionisio ay may magandang tahanan dahil may kaya sila sa buhay. Malaki ang kanilang bahay at marami silang debombang gasera sa tahanan nila. Maganda ang kanilang bakal na bakuran at masasabi mo talagang may sinabi sila sa buhay. Marami din ang nagkakagusto sa aking lolo dahil bukod sa may lahi silang Kastila ay napakaganda nitong lalaki. Ilang araw ang dumaan ay may kumatok sa tahanan nila lolo. Dali-daling tumakbo ang aking lolo upang tignan kung sino. At laking tuwa niya nang makita ang isang kartero. Iniabot sa kanya ng kartero ang daladala nitong sulat na naglalaman ng liham ni Esther, ang kanyang kasintahan. Dali-daling binuksan ni lolo ang sobre at agad na binasa ang liham na nakalakip doon. Maluhaluhang binasa ni lolo ang liham ng may pangungulila kay Esther. Habang nagbabasa ay may nahulog na isa pang sobre. Hindi niya napansin na dalawa pala ang sobre ang inabot sa kanya ng kartero. Nakapangalan ito sa kanya at mula sa kanyang pinsan na si Fredo. Binuksan ni lolo ang sulat ni Fredo. Nakasulat ito sa wikang Espanyol. Noon kasi Kuya Bari, magaling magsalita ang mga tao ng Espanyol kaya madali lang sa kanila magbasa ng ganoong salita. Nabigla si lolo sa nakasaad sa liham ng kanyang pinsan na si Fredo. Ibinalita nito sa kanya na ang kanyang kasintahang si Esther ay naging isang aswang. Dali-daling nagsulat si Lolo Dionisio hindi para kay Esther, kung hindi para sa kanyang pinsan na si Fredo. Agad siyang nagtungo sa tanggapan ng Koreo upang ipadala ang kanyang liham. Umuwi siyang laglag ang kanyang balikat sa balitang natanggap mula sa kanyang pinsan sa Visayas. Hindi niya lubos akalain na si Esther ay magiging ganap na aswang. Hindi lingid noon sa kanilang bayan ang pagkatao ng lahi ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya lubos maisip na magiging aswang ito. Malungkot niyang inihiga ang kanyang katawan sa kanyang malambot na kama at tuluyan siyang nilamon sa kalungkutang nadarama. Dumipas ang taon na patuloy ang pagtanggap niya ng liham mula kay Esther. Ngunit ang huling liham na kanyang natanggap ay liham ng isang pamamaalam. Nakalakip sa liham ni Esther na ito'y nagpapaalam na para sa kanilang relasyon. Dahil sa hindi na rin ito mahihintay ang kanyang walang kasiguraduhang pagbabalik. Noong matanggap ito ni Lolo, ay agad siyang nagpasya na magtungo muli sa Visaya para bisitahin si Esther. Sa panahong ito, Kuya Bari, buhay pa ang barkong MV Doña Paz. Ito ang tinaguriang Titanic ng Asya. Disyembre, taong 1987 ay nagtungo ang lolo sa Visayas. Ito din ang taon na nasunog ang MV Doña Paz na galing Leyte papuntang Maynila. Kaya naman akala ng pamilya ni lolo ay isa siya sa nakasama sa sunog dahil ang kanyang palusot noon ay tutungo siya sa Leyte at papuntang Maynila.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngunit ang aking lolo ay nakasakay sa Negros Navigation na magdadala sa kanya sa parting Visayas. At sa mga panahon noon, napakabigat ng pamasahe na ang 300 hanggang 650 piso. Ngunit madali lamang ito para sa kanya na anak ng mayamang pamilya. Ika-20 ng Disyembre taong 1987, ito rin ang araw na naaksidente ang barkong MV Doña Paz dahil bumangga ito sa barkong oil tanker na Victor na kumitil ng napakaraming buhay. Nakarating siya ng Visayas, lulan ng Negros Navigation. Pagdating niya sa kanilang lugar, ay si Fredo ang kanyang unang pinuntahan. Noong nakarating na siya doon, nagulat itong si Fredo sa kanyang pagdating dahil akala rin ito na isa siya sa mga pasaherong namatay. Agad niyang sinabi ang kanyang sadya, ngunit maagap siyang pinigilan ni Fredo sa balak na magtungo sa lugar ni Esther. Ayon sa pinsan ay hindi na nakakakilala itong si Esther. Sa kadahilanang lumala na ang pagiging aswang nito. Nagsimula ito nang siya'y lumipat sa Mindanao. Labis umano ang pangungulila ni Esther. Hindi nila alam kung saan nakuha ni Esther ang pagiging aswang dahil ayon sa mga lola nito'y hindi na daw nila ipapamana ang kanilang mga bato sa susunod na mga henerasyon. Kaya hindi nila alam kung saan nakuha ni Esther ang kanyang pagiging aswang. Ngunit dahil sa kagustuhang makita ang dating katipan, ay nagpumilit si Lolo na magtungo sa bahay nila Esther. Kung kaya't walang nagawa si Lolo Fredo kung hindi ang samahan si Lolo Dionisio. May bahid mang takot ay tiniis ni Lolo Fredo para sa ikatatahimik ni Lolo Dionisio. Malamig na simoy ng Disyembre, ika-22. Nagtungo ang aking mga lolo sa tahanan ni Esther. Suot ang mga habak na pangontra laban sa aswang na binigay ng ama ni Fredo na isang manggagamot ay binaybay nila ang pilapil patungo sa bahay nila Esther. Kabilugan noon ng buwan at mararamdaman mo na ang malamig na simoy ng hangin na nagpapaalalang kapanahunan na ng Pasko. Kumatok sila sa tahanan ng dalaga na dati ay walang kasing saya, ngunit ngayon ay larawan ng isang nangungulilang tahanan. May ilaw na gasera, ngunit napakalamya ng liwanag nito. Tila ba isang malungkot na binibining kay tagal lumuha at itinago ang lungkot. Ganon ang itsura ng tahanan ni Esther. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Sa wari niya'y nasa 80 na. Lukot na ang mga balat nito't maaaninag mo na ang pagod sa mukha nito. Nagpakilala silang dalawa. Ngunit hindi man lang ito nag-abalang sila'y pagbuksan o papasukin. Sinabi pa nitong sila ay umalis na lang at hindi rin sila makikilala pa ni Esther. Isinara nito ang pinto at malungkot silang tumalikod. Naramdaman pa niya ang pagtapik ni Lolo Fredo sa kanyang likod. Maya-maya'y naramdaman nila ang pag-init ng kanilang mga habak. Ito po ay senyales na may masasamang elemento sa kanilang paligid, Kuya Bari. Nagtinginan ang aking mga lolo
nang biglang kumulo ang kanilang mga habak. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang kung sino mang nilalang na iyon. Halos mauna ang kaluluwa ni Lolo Fredo nang makita sa harap nila si Esther. Buhaghag ang buhok at napakadumi ng damit. Tila ba nakipagbuno ito sa kung sino mang kanyang biniktima. Nanatili itong nakatayo at hindi makalapit sa kanila gawa ng kanilang mga habak. Naluluha ang aking Lolo Dionisio sa kalunos-lunos na sinapit ni Esther. Lumabas ang lalaking kanina ay nagbukas sa kanila ng pinto. Napaupo ito at humikbi. Noong makita ni Esther si Lolo Dionisio, ay nagbago ang kanyang anyo. Tumulo ang mga luha nito at umiiyak. Tatanggalin sana ni Lola ang kanyang habak para makalapit kay Esther, ngunit pinigilan ito ng kanyang nobya. Ang wika nito'y huwag tanggalin upang ligtas na makauwi si Lolo. Ang pagiging aswang ang tanging dahilan kung bakit nagpaalam itong si Esther sa kanyang huling liham. Dahil ayaw niya na mapahamak si Lolo Dionisio. Nakasaad din doon sa sulat na magpatuloy ito sa kanyang buhay. Isang madamdaming tagpo ang nasaksihan ni Lolo Fredo kung papaano sinabi ni Esther ang kanyang walang katumbas na pagmamahal kay Lolo Dionisio. Puno ng luha at dalamhati ang paghihiwalay ni Lolo at Esther. Bumalik ng Mindanao si Lolo Dionisio. Kasama nito si Lolo Fredo pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Esther. Ika-29 ng Enero taong 1988, sa taong ito, ako ay ipinanganak, Kuya Bari. At ito rin ang araw at taon na ginugunita ang ika-40 diyas ng aking Lolo Dionisio na inaakala nilang nakasamang namatay sa Doña Paz na barko. Nagulat pa umano sila sa pagdating ng aking lolo dahil hindi nila inaasahang buhay pa ito. At ikinuwento ni Lolo Fredo ang lahat-lahat sa pamilya ni Lolo Dionisio. Lumipas pa ang mga taon na hindi na nag-asawa pa ang aking Lolo Dionisio. Magmula din noong mabalitaan niyang yumao na si Esther. Hiniling umano ng dalaga na siya'y patayin na lamang, kaysa naman siya ang makapatay dahil hindi na umano niya kayang kontrolin pa ang pagkatakam sa tao. Namayapa ang aking Lolo Dionisio sa taong 2004. Namatay siyang yakap-yakap ang mga sulat ng pag-ibig at pamamaalam nila ni Esther. Sa taon din yun, Kuya Bari, ako 16 na taong gulang na. Sa lamay ng lolo ko, naikwento lahat ng aking Lola Esmeralda, ang bunsong kapatid ni Lolo, ang tungkol sa buhay at pag-ibig ni Lolo sa piling ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Salamat po ng marami and God bless po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Andres. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari.
Itago mo na lang po ako sa pangalang Julieta. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay ng inyong channel. Sumulat po ako upang ibahagi ang di malilimutang karanasan at katatakutan na aking naranasan. Isang karanasang muntikang pumatay sa aking buong pamilya, lalong-lalo na sa aking panganay na anak. Dito ko na po sisimulan ang aking kwento. Ika-22 sa buwan ng Abril taong 1982. Araw po ito ng Huwebes. Abala kaming mag-asawa sa loob ng aming bahay. Dahil kinabukasan ay gaganapin ang unang kaarawan ng pinakamamahal naming anak na si Juanito. Kita ko naman sa mga mata ng aking asawang si Boyong ang ligaya niyang nararamdaman. Dahil mag-iisang taon din bukas si Juanito na lumaking masigla, malusog at masayahin. Sabay kaming nagpasalamat ni Boyong sa Diyos dahil sa pagbibigay niya sa amin kay Juanito. 10 taon din kaming nanalangin, Kuya Bari, sa Diyos upang hilingin na bigyan niya kami kahit isang anak lang, upang maramdaman lang namin ni Boyong ang isang ganap na pamilya at maranasan ang pagiging mga magulang. Tanghali po noon at ako'y nasa loob ng bahay. Iniwan ko saglit sa kwarto si Juanito dahil may kailangan ako kay Boyong na kasalukuyang itong nasa labas ng aming bahay. Honey, siya nga pala, kailangan ko ng 10,000 para kasi babayaran yung mga kausap natin na magde-deliver bukas tulad ng cake, pagkain, tsaka yung mga lobo. Untag ko sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Sige honey, walang problema. Tara. Sabay na tayong lumabas ng bahay, tsaka diretso na tayo sa bayan. Meron din pala akong kailangan biling materyales. May pinabibili si Mang Agustin, yung karpinterong gagawa ng mahabang lamesa natin para bukas. Mabuti nga pumayag siyang magkumpuni kahit gabi na. Litanya sa akin ni Boyong habang naglilista ng kanyang bibilhin. Makalipas ang halos 4 na oras kaming nagpaikot-ikot doon sa bayan, ay halos pareho kaming pagod na ni Boyong pagka-uwi ng aming bahay. Natuwa naman ako dahil halos na kumpleto lahat ng kakailanganin namin. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kusina upang magtimpla ng juice. Pinuno ko ng yelo ang pitsil. Nagsalin ako sa baso ng juice at iniabot ko ito kay Boyong para inumin ito at maibsan naman kahit saglit ang kanyang pagod. Nasisiyahan naman ako dahil nagpresenta naman ang ibang hipag ko na sila raw ang totoka para magluto sa mga ihahain namin na pagkain para bukas. Bandang 7:00 po ng gabi, dumating itong si Mang Agustin, yung karpintero. Siya po yung mag-aayos ng lamesang gagamitin namin para bukas. Nakakahiya nga, mukhang naabala pa namin ng tao. Di bale, dadagdagan ko na lang ang aming bigay. Wala na rin kasi sa oras dahil bukas na nga ang birthday celebration ng aming anak na si Juanito. Tinawag ko si Boyong para siya na ang mag-asikaso sa kausap niyang karpintero. Basta maglalabas lang ako ng maaari niyang maging merienda o kaya kanyang hapunan. Maya-maya, abala ako sa pagpapatahan ng aming batang nag-iinarte ata. Ewan ko ba, Kuya Bari, kung kailan siya may selebrasyon, dun pa tinopak at parang lalagnatin pa ata. Nang biglang tinawag ako ni Boyong at nagpapatimpla ng kape nila. Karga-karga ko naman si Juanito paglabas sa pintuan ng bahay. Sinabihan kong nagmamaktol ang bata. Pwede bang ipautos na lang niya sa iba o siya na mismo ang gumawa ng kanilang kape? Noong mapansin ko si Mang Agustin, kakaiba ang ipinukol niyang tingin sa aking anak habang tumigil ito pansamantala
sa pagpukpok ng kahoy niyang hawak. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Wari ko'y may malamig na hangin ang siyang yumakap sa akin. Mabilis na nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Nakita kong napatingin din si Juanito sa gawi ng karpintero nang biglang mas pumalaho ito ng kanyang pag-iyak. Akala mo ay kinakatay sa lakas? Dahil natuliling ang tainga ko, ay dali-dali kong ipinasok si Juanito sa loob ng bahay upang hindi na rin maingayan sila Boyong. May pahabol pang ang sabi iyong karpintero. Ganun daw talaga ang bata kapag first birthday. Bugnutin o di kaya ay magkakasakit. Ilang oras pa ang lumipas ay pumasok bigla si Boyong sa aming kwarto na akin namang ikinagulat dahil sa lakas ng pagkakasalpok ng pintuan sa aming pader. Nakita kong paika-ikang humihingi ng pagsaklolo sa akin. Sabi pa niyang isara ko daw ang bintana kaagad habang nilak niya ang pintuan ng aming kwarto. Nagtanong ako sa kanya kung ano bang nangyari. Hindi pa man siya nakakasagot ay sinundan ko na ng isa pang tanong kung bakit ito duguan sa kanyang kanang balikat. Natakot po ako, Kuya Bari, sa kanyang sinagot. Gawa daw iyong pagdurugo niya sa kagat na ginawa ni Mang Agustin. Abala daw siyang nakukumpuni kung ano-ano habang tuloy lang sa pagpukpok si Mang Agustin sa sirang lamesa nang bigla daw itong nangisay. Kahit daw na kinakabahan at natatakot si Boyong ay agad siyang lumapit upang usisain kung ano ang nangyari sa karpintero. Nang biglang may pagbabago na nangyari sa kanyang hitsura. Tinubuan daw ng maitim na balahibo. Nagkaroon ng matutulis na kuko sa magkabilang kamay at umangil ng umangil habang nahuhubdan ang sarili. Pagdilat ng kanyang mga mata ay pulang-pula ito. Nahintakutan ng labi si Boyong sa kanyang nasaksihang pagpapalit anyo ni Mang Agustin at mabilis siyang dinaluhon ng masakit na agat sa kanyang balikat. Panay tanong ko pa rin kay Boyong kahit nalilito ako, Kuya Bari, sa kanyang mga paliwanag. Pinilit kong kumalma upang mas maintindihan ang mga nangyayari noon. At nang walang ano-ano, sa aking pananahimik ay bigla akong nakarinig ng mga kaluskos sa itaas mismo ng aming kisame. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wari, may gumagapang doon na isang malaking daga, ngunit ang langit-ngit niyang tunog ang nagdadala ng takot sa akin. May panakanakang atungal pa akong naririnig. Nilapitan ko ang kisaming maingay, ngunit hinila ako ni Boyong. Huwag daw akong lumapit dahil si Mang Agustin yan na isang aswang. Parang may bumukol-bukol pa sa kisame. Animoy nabibigatan kung sino man ang nasa taas nito. Naglaglagan din ang mga natuyong palitada ng kisame. Nahintakutan ako nang makita kong unti-unting nagkakaroon ng butas ang itaas ng kisaming katapat sa kuna ni Juanito. Nang biglang pumalahaw ng malakas na pag-iyak ang aming anak. Naramdaman ata niya ang paparating na panganib sa kanyang buhay. Iyak ng iyak si Juanito nung mga oras na iyon. Nagsisigaw naman ako nang makita ko ang parang may mahabang tali ang papalabas sa may taas ng kisame namin. Hindi ko maintindihan kung ano po iyon, Kuya Bari.
Nakakabaliw tingnan kung bakit kumikislot-kislot pa ito na animoy may sariling buhay. Kitang-kita ko na gumagapang na siya sa ibabaw ng kuna ni Juanito. Waring alam niya ang kanyang pakay, ngunit nagtataka rin ako bakit mas humahaba pa ata ito buhat sa pinanggalingang butas na binutas sa kisame. Si Juanito, kunin mo! Dila yan ng aswang! Kukunin niya ang anak natin! Sigaw naman ni Boyong sa akin na ikinataranta ko rin kung ano ang aking uunahin. Nagpatuloy pa ang dila. Unti-unting mas bumaba sa kuna ito. Kinakapa-kapa ang amoy ni Juanito, kung kaya't agad na tumakbo si Boyong upang pigilan ang dila. Mahigpit ang pagkakapit ni Boyong doon kahit nagpupumiglas ang dila nitong aswang. Sinigawan ako ng aking asawa na kunin ko daw agad si Juanito hanggang may lakas pa siya upang mailayo sa aswang. Ngunit akmang tatakbo na sana ako kasama ang aking anak ay may nakita akong gunting. Binalikan ko si Boyong, saka ko ginupit ang itim na tali na halos nakapulupot na sa kamay ni Boyong. Itim na itim ito, madulas at malansa at parang nabubulok ang amoy nito, Kuya Bari. Pagkagupit ko sa itim na tali ay bumagsak ito sa aming sahig. Gulat na gulat kami dahil biglang nagbago ang hitsura nito. Napagtanto naming dalawa na ito pala ay isang dila. Doon pa lang ako naniwala na totoo palang may aswang. Litong-lito ako, Kuya Bari, nung mga oras na iyon dahil ngayon lang kami nakatagpo ng ganoong senaryo. Maya-maya ay nakarinig kami ng malakas na sigaw sa itaas. Nakarinig din kami ng kakaibang atungal at kalabog na nagmumula sa kisame. Mabilis na tumakbo si Boyong sa kusina at kinuha ang kanyang matalas na itak. Lumabas ito ng bahay. Walang iya ka, aswang ka. Magpakita ka at sisiguraduhin kong yung liig mo naman ang puputulin ko. Ano bang atraso ko sa'yo? Binigyan na nga kita ng pagkakakitaan. Pati ang anak ko ay aaswangin mo pa, hayop ka. Galit na sigaw ni Boyong sa aswang. Ngunit walang nagpapakita sa amin ni Boyong. Tanging kaluskos pa rin ang kanyang ginagawa. Parang nananadyang sorpresahin pa kaming dalawa ni Boyong habang may mahihinang atungal pa rin ang aming naririnig sa itaas. Maya-maya'y lumabas na rin ako, bit-bit ang aming anak. Takot man ay nagsisigaw ako upang marinig kami ng aming mga kapitbahay. Humingi ako ng tulong sa kanila. Matapos akong magsisigaw, Kuya Bari, nilapitan kami ni Boyong upang siguraduhin ligtas kami. Takot na takot kaming dalawa nung mga oras na iyon dahil hindi namin makita ang nilalang na nasa ibabaw ng aming bubungan. Dahan-dahang kaming umaatras papalayo sa aming bahay nang walang ano-ano'y. Biglang may lumundag sa may puno ng saging. Nalaki ang aming mga mata nang makakita ng isang itim na aso at nagbabadyang aatake ito sa amin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa aking noo. Dahil sa totoo lang, Kuya Bari, ay hindi namin alam na ang gagawin ng mga sandaling iyon. Akmang patakbo na ang nilalang patungo sa amin. Bigla na lang may humagupit ng isang buntot pagi sa kanya. Nakita ko ang kumpare naming si Paeng ang may hawak nito. Matapang niyang hinarap ang nilalang. Walang humpay niyang pinaghahagupit ang nilalang. Hindi niya tinigilan ito hanggang sa tuluyang itong tumakbo papalayo. Matapang na sinundan pa rin ni paring Paeng ang nilalang doon sa kakahuyan.
Di nagtagal ay nagsidatingan na rin ang aming mga kapitbahay at inalalayan kaming mag-anak. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari kanina. Maya-maya'y dumating na si Paring Paing. Pagod na pagod ito, ngunit hindi na raw niya natagpuan pa ang aswang. Muntik na pong hindi matuloy ang birthday party ng anak ko, Kuya Bari, kinabukasan dahil sa aming masamang pakiramdam dulot ng naranasan naming kakilakilabot na pangyayari. Ngunit hindi iyon hahadlang dahil mas importante ang araw ng kapanganakan ng aming anak. Kung kaya't kahit hinang-hinaman kaming mag-asawa dahil napuyat kami kaiisip, ay itinuloy pa rin namin ang selebrasyon. Kinabukasan, ito na ang araw na pinakahihintay naming mag-asawa. Todo kaming pumusturang dalawa na parang walang nangyari. Dumating na rin ang aming mga inimbitang mga bisita. At syempre, hindi magpapahuli ang gwapong-gwapo naming si Juanito na suot nitong Batman costume. Masaya namang nakaraos ang birthday party ng anak namin ng araw na iyon. Magmula po nang nangyari iyon, Kuya Bari, ay hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon. Sa katunayan nga, naiwan pa nga niya ang mga gamit niyang martilyo at lagari sa bahay po namin. Kung kaya't sa tuwing makikita ko ang mga gamit niya, ay sumasama lang ang loob ko. Kaya sinabi ko kay Boyong na ipamigay na lang iyon sa iba. Ngunit nagdesisyon po ang aking asawa na ibaon na lang ito sa lupa dahil baka daw malasin pa ang kung sino mang gagamit ng martilyo at lagaring iyon na nagmula sa isang aswang na karpintero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Julieta. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang isang kaalaman tungkol sa Palakang Bukid o kilala rin sa tawag na Palakang Palayan. Ayon sa impormasyon na nakalap ko, ang mga palakang palayan ay may matabang katawan at maiikling binti. Ang nasa tamang gulang ng palakang palayan ay may sukat na 46 hanggang 88 na milimetro mula dulo ng kanyang bibig hanggang sa dulo ng puwit. Abuhin ang kulay nito o kaya'y kulay kape na may maiitim na marka. May isang pares ng maiitim na batik sa gilid ng lalamunan at sa bandang ibaba ng katawan ay kulay puti. Makikita po ang mga palakang ito sa palayan, sa lawa-lawaan or ditches at mangrove swamps. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay naging karanasan namin dekada na ang nakalipas. Binata pa po ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari, at sa kasalukuyan ay may sarili na po akong pamilya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ipe. Laking lungsod po ako, Kuya Bari. Nag-iisa lang akong anak. Parehong nagsisilbi sa gobyerno ang mga magulang ko. Ilang dekada na ang nakalipas simula nang sumama ako sa matalik kong kaibigan pauwi sa lugar nila. Doon po sa Bulacan. Sa pagkakatanda ko ay nasa 19 anyos pa lamang ako ng mga panahong iyon. Namasukan kasi ako dati bilang isang construction worker po at doon ko nakilala itong kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Batitoy. Sa liblib na lugar sa Bulacan nakatira sila Batitoy. Ang tatay pala niya ay ang nagmamay-ari ng isa sa mga palayan sa kanilang baryo. Doon ko rin nakilala ang pamilya niya, maliban sa kanyang nanay na matagal na palang namayapa dahil na-stroke po ito.
Ang dalawa nitong nakababatang kapatid ang tanging kasama ng tatay ni Batitoy sa kanilang bahay. Sapat lang ang laki ng kanilang bahay. Gawa sa kawayan ang dingding maging ang sahig, samantalang gawa naman sa pawid ang nagsisilbing bubungan. Sa ilalim rin ng bahay nila ay naroroon ang alaga nilang mga manok at bibe. Mayroon ding kawayan na hagdan dahil medyo may kataasan po ang bahay nila. Iisang kwarto lang ang mayroon doon. May kaliitan na sala. Ang kusina naman nila ay nasa labas ng bahay. At kung ang palikuran naman ang tatanungin ninyo ay wala silang ganoon. Sa bati sila naliligo. Samantalang kung sila naman ay dudumi, ay pupunta lang sila sa kakahuyan. Kuya Bari, wag na po kayong magtaka kung bakit, dahil ang sinaunang panahon ay kakaiba po sa ngayon. Wala po talagang kubeta noon. Malinis pa ang mga batis at ilog. Higit sa lahat ay wala pang mapanghusga noon. Sa tuwing may libre kaming oras ni Batitoy, maging ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay naglalaro lang kami ng gagamba. Minsan naglalaro kami ng tumbang preso, tagu-taguan, patintero at iba pa. Sobrang nakakalibang at nakakatuwa ang larong iyon. Pawisan pa kami sa tuwing uuwi kami. Tumutulong din ako sa kanila sa pag-igib ng tubig. Paghahanap ng mga panggatong at maging sa bukid nga tumutulong din ako. Isa rin sa kinahihiligan naming gawin ay ang manghuli ng palakang bukid tuwing pagsapit ng gabi. Noong una po ay nag-aalinlangan pa akong manghuli ng palakang bukid dahil sa totoo lang ay iyon ang unang beses na ginawa ko iyon. Kalaunan ay nasanay naman po ako. Sa katunayan ay naging paborito ko pa nga ang palakang bukid. Sobrang sarap ng lasa nito, Kuya Bari. Mas masarap pa sa karne ng manok. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Payapang naghahapunan kami nang biglang may bumulabog. Natigilan ako noon sa pagkain maging si Batitoy. Pinakinggan po namin ang ingay. Batitoy, bumaba ka nga doon sa kusina. Parang doon ang galing yung ingay. Utos ng tatay ni Batitoy sa kanya na kaagad naman niyang ginawa. Itago na lang po natin sa pangalang Mang Karding ang tatay niya. Naiwan kaming apat sa hapagkainan. Babalik na sana ako sa pagkain nang bigla na lamang naming narinig si Batitoy na sumigaw, kaya dali-dali kaming napatayo bago bumaba. Muntik pa nga akong mahulog sa hagdan dahil madulas ito. Tay! Aswang! Narinig ko pang sigaw ni Batitoy. Naabutan namin siya sa labas ng kusina. Nakabulagta sa lupa at basang-basa na ang kasuotan niya. Kaagad naman kaming napatakbo papalapit sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata dahil nabigla ako nang biglang bumungad sa akin ang nilalang na nakagapang sa lupa na nasa loob ng kusina. Magulo ang buhok nito at puno ng putik. Isang nakakatakot na babae. Wala itong saplot. Pulang-pula ang nagbabaga niyang mga mata. Nagtatagis ang ngipin habang naglalaway. Nasa likuran naman niya ay ang mga nagkalat na palakang bukid na nahuli namin ng gabing iyon. Aswang! Umalis ka rito! Sigaw ni Mang Karding. At sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang na hinahagupit niya ng buntot pagi ang nasabing nilalang. Siya nga po pala, Kuya Bari, bago ko ituloy ang kwento, nalimutan kong ikwento sa inyo
na si Mang Karding ay isa ring albularyo sa kanilang baryo, ngunit matagal na itong umalis sa serbisyo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ganun pa man ay naitago niya pa rin ang kanyang mga kagamitan, lalo na ang mga panlaban sa mga nilalang na katulad ng aswang. Hindi na rin ako nabigla pa nang malaman na may aswang doon dahil matagal nang kalat sa kanilang baryo na maraming aswang daw ang naninirahan doon. Isa pa ay minsan na rin akong binalaan ni Batitoy tungkol dito bago kami umuwi sa kanilang lugar. Balik po tayo doon sa kwento. Habang hinahagupit ni Mang Karding ang nilalang, umaangil ito ng sobrang lakas at tila mabalasik itong nakatingin sa amin. Takot na takot ako, Kuya Bari, nung mga oras na iyon dahil ngayon pa lang ako nakakita ng nilalang na ganoon. Hawak-hawak nito ang mga palakang nahuli namin kagabi. Maya-maya'y dumapa ito at parang aatake kay Mang Karding. Ngunit hindi na nagdalawang isip pa si Mang Karding at hinataw niya muli ng kanyang hawak na buntot pagi. Namilipit ang aswang dahil sa sakit at bigla na lang tumakbo at naglaho sa karimlan. Noong tuluyang makatakas ang aswang, ay kaagad naming inayos ang kalat na ginawa nito. Wasak ang mga banga na pinaglalagyan namin ng mga nahuling palakang bukid. Habang inililigpit namin ang mga palakang nagkalat, ay natigilan ako dahil sa aking nakita. Sa kadahilanang ang isa sa mga palakang bukid ay may bilog na umiilaw sa itaas ng ulo nito. Akala ko nung una ay alitap-tap lang ito, ngunit nang titigan ko ng mabuti ay parang maliit na bato ito na umiilaw. Agad kong tinawag si Mang Karding at ipinakita ko ang aking napansin. Kaagad naman niyang kinuha ang palaka maging ang bilog na umiilaw. Matapos yun ay pinakyat na niya kami pabalik sa loob ng bahay. Mang Karding, ano po yan? Pagtutukoy ko sa batong umiilaw. Doon ko nalaman na isa palang mutya iyon. Mutya ng palaka. Ayon pa kay Mang Karding, kaya napadalaw ang babaeng aswang na iyon ay dahil daw sa mutya na iyon. Maraming naikwento si Mang Karding tungkol sa mutya ng gabing iyon. Ang sabi pa niya ay maaaring swerte daw o hindi kaya'y malas ang dala ng isang mutya, depende sa paraan ng paggamit mo dito. Itinago niya ang mutyang iyon sa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, Kuya Bari, ay halos hindi ako makatulog dahil sa mga nangyari. At ang mas malala pa, Kuya Bari, simula ng gabing iyon ay ilang beses kaming dinalaw ng babaeng aswang na iyon. Doon namin napatunayan na punterya talaga nito ang mutya ng palaka. Ngunit hindi naman hinayaan iyon ni Mang Karding na makuha ito mula sa kanya. Gabi-gabi kaming nagbabantay, Kuya Bari, para lang sa mutya ng palakang bukid, hanggang sa napagdesisyonan ni Mang Karding na ipadala ito sa amin pabalik sa lungsod ng Maynila. Noong una po ay nag-aalinlangan pa ako, ngunit sa huli ay pumayag na lamang din ako. Ibinigay niya sa akin ang mutya ng palaka. Makalipas ang 2 araw ay saka kami bumalik ni Batitoy sa lungsod. Dala-dala ang mutya ng palakang bukid.
Sa tuwing titignan ko po ang mutya ng palakang bukid na ibinigay sa amin ni Mang Karding, ay talaga pong manghang-mangha po talaga ako, Kuya Bari. Kung titingnan mo po ito, parang umiilaw po ito, lalo na kapag madilim. Noong mga panahong iyon ay nangarap kaming dalawa ni Batitoy na magtayo ng negosyo. Gusto naming subukan ang mutya. Kung kaya tuwing gabi po ay hawak ko ang mutya ng palaka at humiling ako doon. Natatawa pa nga ako nung una, ngunit ang sabi ko na lang, wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko ito. Kung kaya't halos gabi-gabi ay hawak ko po iyon at humihiling na sana'y swertihin kami sa negosyong pinaplano namin ni Batitoy. Pero syempre po, Kuya Bari, hindi ko naman nakalimutang magdasal sa ating Diyos. Simula nang ibinigay sa amin ni Mang Karding ang mutya, ay sunod-sunod na dumating ang swerte sa buhay namin. Naging matagumpay po ang negosyo namin ni Batitoy. Hindi talaga namin alam kung saan nanggagaling ang pera, ngunit dumadagsa po ito araw-araw. Hindi nagtagal ay mas lalong lumago pa ang aming negosyo at nagpatayo pa kami ng maraming branches. Hindi talaga kami makapaniwala sa mga nangyayari sa amin magpasa hanggang ngayon. Tungkol naman kay Mang Karding, maayos pa rin naman ang buhay nila. Hindi na sila ginagambala pa ng babaeng aswang na iyon. Ngunit iwinaksin na namin ang isipin tungkol sa aswang na iyon. Nagpadala kami ng malaking halaga kay Mang Karding upang magamit niya doon sa kanila. Tuwang-tuwa naman sa amin si Mang Karding dahil sa mga nangyari daw sa aming buhay. Di kalaunan nakapagpatayo pa kami ni Batitoy ng mga sarili naming mga bahay at hindi rin nagtagal, sabay po kaming nakapag-asawa. Hanggang sa kasalukuyan po ay nasa akin pa po itong mutya, Kuya Bari, yung mutya ng palakang bukid. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng karamihan na kasamaan ang maidudulot ng isang mutya dahil nakadepende po iyon kung papaano mo ito gamitin. Hindi lahat ng may mutya ay ginagamit sa kasamaan. Ang iba ay ginagamit ito sa kabutihan. Ngunit kahit papaano po ay nangangamba pa rin ako, Kuya Bari, dahil sa aming naranasan noon. Hindi maalis-alis sa isipan ko. Hindi kaya balikan ng babaeng aswang ang mutya ng palaka? Maski po nandito na ako sa Maynila ay iniisip ko pa rin iyon. Kaya kahit ngayon na moderno na ang panahon ay nakaantabay pa rin po ako. Mayroon din akong hinanda na mga pangontra kung sakaling bumalik ang babaeng aswang na iyon. Isang karanasan na nagbigay sa amin ng takot, ngunit sa huli ay swerte naman pala ang idudulot. Isang mutya ang nagpabago sa aming buhay, Kuya Bari, dahil lang sa mga hinuhuli naming mga palakang bukid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay mabasa nyo po ito sa inyong channel. Magandang araw po sa lahat, mga kasundo. Lubos na gumagalang, Ipe. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.